Mga kwentong pambata. Ang kwento ni Jack. Oh, mahal na prinsesa! Nangabahi akong mag-isa papunta rito. Oh, talaga? Nakakamangha naman. At bakit naman ako gustong pakasalan ng isang nangangabayang tulad mo? Kasi isa kang prinsesa. Lahat ng alahas, ang palasyong to, mamanahin mong lahat ng ito, hindi ba? Sinabihan ko na siyang huwag sabihin yon. Oh, napaka-romantiko mo naman. At ngayon, mahal na prinsesa, hinihingi ko ang iyong kamay para pakasalan. Kamay ko lang ba? Ibig bang sabihin malaya na ang buong katawan ko? Ganun na nga. Ano? Kamahalan, hindi ba dapat sasagutin mo na ako ng oo? Ito na nga at maririnig mo na ang napakalambing kong boses habang sinasagot kita ng hindi! Hindi! Sandali lang! Wag! Hazel, Iha! Anak ka ng isang hari! Opo, Ama, madali po sa inyong sabihin yan at hindi ko yan makakalimutan. Oh, ay naku, Iha. Nauubusan na ako ng pangunawa sa'yo. Kailangan mo nang magpakasal. Marami ka nang nakikilalang maharlikang binata, anak. Ama, ayoko pong magpakasal sa taong walang ibang gusto kundi ang korona nyo. Gusto ko pong pakasalan ang taong ako ang gusto. Yung mamahalin ako kung sino ako. Yung papatawanin ako. Sawa na po akong sundin ang mga patakaran nyo. Patakaran sa kasal, sa paglabas, sa pagsasalita, sa pag-upo. Pero yun ang tungkulin ng isang prinsesa. Hindi lang po yun. Masyado mapagpanggap ang mga maharlikang dinala nyo rito. Gusto ko yung simple lang pero totoo. Yung bang tipong inosente lang. May mabuting kalooban. At higit sa lahat, yung totoo sa sarili niya. At walang bahid ng pagpapanggap. Pakiramdam ko nakakulong po ako dito, Ama. Sana yung mapapangasawa ko yung masayahin at mapapasaya rin ako. Oh, sige. Hahanap ako ng payaso para sa'yo. Ay, Ginoong Duncan. Tawagin mo na ang sunod na manliligaw. Tingnan nga natin. Oo, paumanin po, kamahalan. Pero yun na po ang lahat. Nakilala na po ng prinsesa ang lahat ng maharlika. Ano? Paano nangyari yun? Ay, yun din po ang iniisip ko, kamahalan. At saka, isang buwan mahigit na rin po nang makilala niya ang mga maliligaw niya. Marunong ka rin magpatawa, Duncan, ha? Talaga ho ba, kamahalan? Gusto niyo po ba ako magpatawa? Siguradong matatawa po kayo sa akin. Ha? Ano? Oh, ay nako. Pupwede bang pagtuunan na lang natin ang problema rito? Sino nang ipatatawag natin ngayon kung tinanggihan na niya ang lahat ng maharlikang manliligaw niya? Wala na po tayong magagawa kundi ipatawag ang mga sibilyan. Oh, Diyos ko. Ano ba tong nangyayari ngayon? Bueno, kung ganon, Duncan, ipatawag mo na ang mga sibilyan. Makinig kayo! Dahil tinanggihan na ng mahal na prinsesa ang mga mahalikang manliligaw niya, ngayon binubuksan na namin sa mga sibilyan ang pagkakataong mapaibig ang prinsesa. Mahigpit na ipinaalam na tanging mga edukado at may matigas na tindig lamang ang papapasukin. Bukas, pipili na ng mapapangasawa ang prinsesa. Tayo na sa sunod na bayan! Narinig niyo ba yon? Ito na ang pagkakataon natin. Isipin niyo lang ang kayamanang makukuha natin kapag isa sa inyo ang napili ng prinsesa. Makikinabang din ako dahil pareho kayong pinalaking edukado na sadyang matikas tulad ko. Oo naman po, Papa. Edukado ba kamo? Marami akong alam sa pagsasaayos ng mga pinansyal na transaksyon. Maalam naman ako sa lingwaheng Latin, katulad ng ibang lingwahe. Marunong din akong manahe. Mabait at makisig na. Saan ka pa? Abay, syempre naman. Walang kaduda-dudang pareho kayong makisig, mga anak. Maghanda na kayong dalawa. Bukas ng gabi,
Siguradong isa na sa inyo ang mapapangasawa ng prinsesa. Uy! Dalhin mo ako sa buwan! Ah! Mali yata ang pagkarinig niya. Sabi ko sa buwan, loko ka. Pero ang saya nun ah. Bumalik ka nga rito. Ang kikisig talaga ng mga anak ko. Mapangasawa nawa ng isa sa inyo ang prinsesa. Opo, Papa. Tayo na, Eric. Ah! Ang damit ko! Hoy! Tuturuan kita ng leksyon sa ginawa mo. At saan naman pupunta ang mga kapatid ko? Espesyal ba yan? Buti naman napansin mo. Mukha naman siguro akong kagalang-galang para sa espesyal na pupuntahan ko. Hindi. Natanong ko kasi nakakatawa yung itsura ng buhok mo. Ah, kinugulo mo ang damit ko. Pwede ba? Mahuli na kami sa palasyo. Oh! Bakit sa palasyo? Anong mayroon? Huwag ka ngang humarang, Jack. Ayaw naming masira ang araw na to dahil sa'yo. Ayoko! Sabihin niyo muna! Dali na! Magkakapatid naman tayo, di ba? Naku naman, Jack. Oo na. Kaya nga mas mabuting bumaba ka na dyan at hayaan mo nang makalis sa mga kapatid mo para mapili sila ng prinsesa. Mamimili na siya ng mapapangasawa ngayon. Bumaba ka na dyan! Ah, tayo na, Eric. Mag-ingat kayo, mga anak! Papa, sige na. Payagan mo na rin akong pumunta ron. Pakiusap, sige na. At para ano? Para mapalanunan ng puso ng prinsesa. Susubukan ko po. Sige na po. Anong pinagsasabi mo? Talinghaga lang yon. Hindi mo literal na mapapanalunan yon. Ibig kong sabihin, mamimili siya na mapapangasawa niya. Pipiliin niya ako. Di ba lagi niya sasabihin sa akin na dapat pumirmi na ako? Ibig kong sabihin, sa pag-iisip. Sige na po, Papa. Payagan na po ako. Sige na nga. Basta lubayan mo na lang ako. Umalis ka na. Hans, sa tingin mo ba dapat magsimula na akong manahi kapag nakapasok na ako sa palasyo? Hindi, kapatid ko. Yan ang magiging alas mo. Huwag mong ipakita lahat ng kaya mong gawin sa umpisa. Magsimula ka sa bookkeeping laws. Siguradong hahanga ang kanya ng husto. Kumusta mga kapatid? May prutas. Kailangan ko to. Oh, mukhang natututunan mo ng gumawa ng sarili mong hapunan. Maganda yan. Nakakatawa ka talaga. Hindi. Para sa mapapangasawa ko to. Ang prinsesa. Ano? Ano? Pupunta ka sa palasyo? Oo naman, bakit hindi? Naroon ng prinsesa, di ba? Tama ba ako? At ibibigay mo sa kanya yan bulok na prutas? Ha? Mas mabuti namang mayroon dala kaysa wala, di ba? Oo, tama. Magandang regalo nga yung bulok na prutas. Magaling. Napakagaling. Tayo na, Hans. Hindi tayo pwedeng mahuli. Kuya, tignan niyo itong nakuha ko. Ay, sana naman yung utak niya na yon. Sapatos? At ano naman ang balak niyang gawin doon? Hindi natin alam. Baka naman magamit ko to. Oo, tama. Baka nga kailangan ng prinsesa ng lumang sapatos. Baka nga naman kasi mawala niya ang bago at mamahalin niyang sapatos. Narinig mo ba yun? Hindi ko naisip yun ah. Ang talino niya. Pero hindi pa to tapos. Maghanap pa ako ng iba. Mga kapatid, tignan niyo to. Ano na naman ba? Ay, nako naman. Tignan niyo. Pwede ba? Ilayo mo sa akin yung maruming bagay na yan. Putik! Putik? Nababaliw ka na ba? O bakit? Malay niyo. Baka may paggamitan to kung saan. Tayo na nga, Hans. Bago pa may makakita sa atin na kasama siya. Ganon. Paunahan pala. Yeehaw! Oh, tingnan mo! Hoy, teka sandali! Bakit? Edukado ako. Hindi pwede. Marumi yung sapatos mo. Pwede ka na umalis. Sunod!
La 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 la. Magaling. Ngayon, sabihin mo. Bakit sa tingin mo ikaw ang dapat kong pakasalan? Kasi binata ako at dalaga ka naman. Oh! Salamat naman at nilinaw mo yan. Iniisip ko nga magpahaba ng balbas sa susunod eh. Oh, yun na ba yun? Hindi mo naman siguro gusto ng kayamanan, di ba? Pero anong saysay ng pagiging hari kung hindi ka yayaman? Ibig kong sabihin, mamamatay din naman ang hari balang araw, di ba? Ano ka mo? Lumayas ka rito! Naku, wag! Ama, hindi niyo man lang po ba itatanong ang mararamdaman ko? Siyempre naman. Ano bang nararamdaman mo sa kanya? Hindi! Hindi! Anong wag? Bakit kailangan pa to? Lahat ng hindi tinanggap pinapatapon sa ilog. Ang susunod si Ginoong Hans Hemingway. Bukod sa iba niyang talent, dalubhasa rin siya sa Latin. Kung ganon, pwede mo ba akong awitan sa lengguaheng Latin? Hindi po ako dalubhasa sa Latin katulad niyo, Ginoong Hans, pero palagay ko hindi yan Latin, tama ba? Kaya mo bang magsalita ng ibang lengguahe? Oh, napaka-romantiko naman. Mga kawal, sunod! Hindi! Wag! Ego mi umbrakas iread mingo! Ano sinabi niya? Tula ba yun? Kamahalan. Sabi niya maiihi raw siya sa salawal niya. Ipatapon niyo na nga yan ngayon na! Hindi! Wag! Wag! Ang buhok ko! Ang damit ko! Wag! Nababagot na ako. Pwede po bang maglakad muna? Naku Iha. Marami pang nakapila sa labas. Sunod! Sunod naman si Ginoong Eric Hemingway. Siya ang kapatid ni Ginoong Hans Hemingway at bihasa siya sa mga tuntunin ng transaksyon pang pinansyal. Mga tuntunin ng transaksyong pampinansyal. Kailangan nating panatilihin ang mga ito. Ano daw? Hay nako, nababagot na ako. Sunod! Wag! Teka, hindi ako marunong lumangoy. Pero nananahi ako. Kahit panglutang na lang, mamamatay ako. Manahimik ka nga! Mababaw lang ang tubig para ikamatay mo. Uy, teka! Sandali! Napakapilya mo talaga! Whee! Oh, ikaw pala kuya! Anong ginagawa mo dyan? Hindi ba dapat, Jack, tulungan mo ko. Ano na bang nangyayari dito? Mga kawal, hulihin sila! Oh, pasensya na kuya! Alis na ako! Sandali, Jack! Hindi! Ano ba mga kawal? Bilisan nyo! Sandali lang. Wag! At sino ka naman? Kamusta? Ako nga pala si Jack. Napakaganda naman ang damit mo. Bagay sa'yo. Sino naman ang gumawa niyan? Pwede ba kitang isayaw, Binibini? Sige, oo naman. Ang saya ko talaga ngayon! Napakasaya! Oh Diyos ko, sino ka naman? Lumayas ka na nga rito ngayon din! Hindi, wag ama. May sasabihin ako. Nakapagdesisyon na ako. Siya ang pakakasalan ko. Ano? Hindi. Oo, maganda ka. Pero nandito ako para sa prinsesa. Patawarin mo ko. Tumingin ka sa paligid mo. Sino ba ako sa tingin mo? Oo, ikaw ang prinsesa. Kung ganoon, umiibig ako sa prinsesa. Hindi ko inaakala to. Oo, hindi ko rin nakalain. Mukhang pagsisisihan ko to. Bueno, mga ministro, ihanda na ang kasal. Nakapamili na ng mapapangasawa ang aking anak. Nakita mo ba yun, Hans? Akalain mo nga naman. Patas lang naman yon, kapatid. Palagi nating iniisip na mahina ang ulo ni Jack. Pero hindi pala. Hindi ba? Siguro para sa atin, oo.
Pero hindi ibig sabihin nun, yun din ang tingin ng lahat. Iba-iba naman tayo ng tingin sa isa't isa. Pananaw ang tawag doon, kapatid. Kahit kailan, hindi kinahiya ni Chuck ang sarili niya. Sa katunayan, mahal niya ang sarili niya. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kung mamahalin lang natin ang ating sarili, nabubuhay tayong masaya. Oo nga. Ayaw na tumahon na sa tubig. Magkakasakit ako dito.